Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Medyo maulan po, pero sana po kayo ay ligtas. Kumusta po kayo ngayong gabi? Dapat pala nangumusta muna ako. Kumusta po kayo? Ayan, how's your evening? Kumusta po ang inyong linggo so far? Isa na naman pong midweek ang ating dadaanan ngayon. In other words, nasa halos kalahati na tayo ng linggo. Naging mabuti po ba ang Panginoon sa inyo sa nagdaang mga araw? Ayan. Sige po, batiin na natin yung ating mga classmate. Teka lang, set up ko. Okay. Okay, very good. Ang ating pong earliest bird ngayong gabi ay si Tita Levy. Ayan. Andito na din si Ate She, si Tita Rosette, Tita Maming, Tita Mar, Teacher Pete, si Mama, parang nagmamadali ako, si Tita Mabel, si Tita Alma, Tatay Frank, Pastor Edwin, ayan. Lita Patawig, welcome po sa inyo. Mary, magandang gabi po. Ganon din kay Tita Guy, kay Mother Ule, kay Tita Tess, and kay Tita Mildred. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Tita Maming daw po ay doing fine sa kanyang 22 days of healing. Ayan, we're always praying for you, Tita Maming. Nandito na din po si Ate Joy. So, kompleto na po ang Mirillo family. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Sabi nila magkakaroon daw po ng bagyo starting tomorrow. Hindi naman talaga siya, well, according sa projections, hindi naman siya magla-landfall. Pero medyo madadaanan po tayo uli ng ulan. Kaya ingat po tayong lahat. And syempre manalangin po tayo na ingatan tayo ng Panginoon. Magandang gabi po, Tatay Bing Peñaflor. Ayan. Kung nandito na po kayo, mag-comment lang kayo. Ganon din po kay Tita Nati. Welcome, welcome mga kapatid. Time check po, it's now 7:33. Yan. And tayo po ay 20. Praise God. Andito na po ang 20 sa ating mga kapatid. Kasama po si Tita Lilia and si Tita Jang. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Hintayin lang po natin yung iba para masulit natin yung oras. Tita Beng, magandang gabi po sa inyo. Good evening, good evening. Again, mag-comment lang po kayo pag nandito na po kayo. Magparamdam kayo mga kapatid. Alam ko hanggang Saturday evening daw yung malakas na ulan. Sabi nila. Pero syempre wala pong imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niyang pigilan yung bagyo na yan. Magandang gabi po sa aking kapatid, Ate Janelle. Nandito na din si Tita Ruth, si Tita Mafe. Ganon din si Tita Grace from CTJ Union. Magandang gabi po sa inyo. Yan. And belated Grandparents Day po sa ating mga lolo and lola.
Bukas po i-upload natin yung mga pictures nyo, no? Mula sa ating Grandparents' Day last Sunday. Kaya abangan nyo po yan dito sa page natin. Magandang gabi po kay Sister Lori Barrera. Good evening po. Sige, mukhang pwede na tayo magsimula. Habol na lang po yung ating mga kapatid. Salvador Almeria, magandang gabi po. From CTJ Antipolo, praise God. Good evening po sa inyo. Sige po, tayo po ay manalangin. And let us be still. Tayo po ay makampante. At sa pag-aaralan nga natin ngayon, tayo ay magalak. Kahit tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Ngayong gabi, Lord, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong presensya, sa inyong lakas na binibigay mo sa araw-araw. Salamat, Lord, sa lahat ng provisions. Salamat, Lord, for healing us. Salamat, Panginoon, sa lahat ng relationship na nai-enjoy po namin ngayon. Ngayong gabi, Lord, gusto po namin isuko sa iyo ang aming buhay, ang aming oras. Banal na Espiritu, kumilos ka po sa bawat isa. At kausapin mo po kami, Lord. Please explain all of these wonderful truths from the Bible to us. Kung meron po kaming hirap na maintindihan ngayong gabi, nawa po mamagitan ka po sa amin, Lord, and inspire us. Challenge our faith, Lord. Bigyan mo po kami ng kalinawagan at bigyan mo kami, Lord, ng pananampalataya, Panginoon, na kahit may mga pagkakataon na nahihirapan po kami sa buhay, dumadaan kami sa pagsubok, katulad po ng topic namin ngayon, kami po ay magagalak, kami ay magdiriwang, dahil alam namin na mas ramdam po namin ang presensya mo, ang kabutihan mo, mas ramdam namin ang pagkilos mo, lalo pag kami po ay dumadaan sa pagsubok. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin po namin lahat ng kapatid namin na nandito na po ngayon sa Facebook. Ganon din po, Lord, yung mga magla-login pa lang at nagbabiyahe pa lang po pauwi. Ingatan mo po kaming lahat. Pagpalain mo po lahat ng internet connection, lahat ng mga gadgets na gagamitin. At higit sa lahat, Lord, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan para sa pagtanggap ng iyong salita ngayong gabi. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon ng malakas na malakas na malakas. At dumako na po tayo sa ating praise and worship. Diyos iyong dinggin,
stand with us. Let's sing about his joy together. Sing with me. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Come on, here we go. Sing it together. Hey! He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Come on, sing that again. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows, I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Hey! Come on. Where there once was only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a friend. And I feel the sweetness of his love. He's in my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Oh, he's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Come on, let's sing this again. Where there once was only hurt, you gave your healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a friend. I feel the sweetness of his love. He's in my darkness. I feel the bright and morning sun. As it ushers in your joyful gladness. You turn my morning. Thank you, God. Yes, Lord. You give us joy, God. And I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Whoa, you turn my morning into dancing again. You lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. I want to hear every single voice across this room. Come on. You turn my morning into dancing again. He's going to give us joy today. His mercies are new every single morning. Today is a new day. I must sing, for your joy has come. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrows, and I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Yeah. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Our morning
morning na pagdadalamhati, ayan, will turn into dancing. Praise God. Our grief will turn into joy. Okay, simulan na po natin. Again, sa kwento ko po sa inyo last week, ito po yung isa sa huling habilin ni Jesus bago po yung kanyang pagka-aresto and so on and so forth. So, ito yung isa sa mga huling panahon na kasama niya yung mga disipulo. This was one of the last lessons, ayan, na gusto niyang iwan sa kanila. Their grief will turn into joy. Ano kayang sinabi ng Panginoon? This passage was one of Jesus' final lessons to prepare and empower the apostles for His sacrifice. And by this time, they were on their way to the Garden of Gethsemane at the foot of the Mount of Olives. So, next week po pag-aaralan natin yung prayer in the garden, praying in the garden. Yun po yung topic natin, and alam kong alam niyo na kung ano yung ipapanalangin ng Panginoon Jesus doon, kung ano yung mangyayari sa kanya. And after that, medyo how do we call this? Mag-e-escalate na eh. Kumbaga yung matagal na po nating hinihintay na sakripisyo ng Panginoon sa krus. It took us 4 years mahigit? Hanggang next month po ay magsisimula na yung paglilitis kay Jesus and so on and so forth. So, ang dami niyang tinuro sa mga disipulo niya even during his last week. Kahit na patapos na po yung ministry ng Panginoon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagturo, pag-instruct. And as we learned sa mga nakaraang linggo, ang pangunahing dahilan nga po niya for all of these lessons, specifically nitong gabing ito, was to prepare and empower the apostles. Marami silang matinding pagdadaanan eh. So, ano kaya ang last words ni Jesus? Ano kaya ang kanyang mga habilin sa kanila bago siya lumisan? When he prayed in the garden, basically yung tatlo lang po ang kausap niya eh. Si Peter, James, and John. And even then, nakatulog nga po sila, diba, habang nananalangin siya. Tapos nung inaresto siya, nagtakbuhan sila. So basically, ang next na pag-uusap nila kay Jesus would be after His resurrection. Matagal-tagal pa po. Ano kaya ang huling habilin ni Jesus sa kanila? So our text is John chapter 16. Pumunta na po tayo sa verse 16. Habang naglalakad sila, Jesus went on to say, "In a little while, you will see me no more. And then after a little while, you will see me." So parang ang gulo, no? Sabi dito ng Panginoon, malapit nang hindi nyo ako makikita, pero pagkatapos nun, konting sandali pa, ay makikita nyo ako uli. So what does that mean? Aalis ba talaga ang Panginoon? Kung aalis siya, bakit sinasabi niyang babalik siya? Ba't hindi na lang siya nagstay in the first place? Kasi yun ang gusto ng mga disipulo. Ayaw nila na mawala yung kanilang teacher, yung kanilang master. Pero here Jesus was, dito sa gabing ito, na isipin nyo po, no, again, parang roller coaster ito, puro ups and downs eh. Sinimulan nila yung gabi with a miracle, nakahanap po sila ng kwarto na hindi nila ina-expect, and that was where they spent their last supper. And then bago magsimula yung kanilang feast, hinugasan ng Panginoon yung paa nila. Alam niyo na po yung mga nangyari yan. Tagal na po natin pinag-uusapan to. So, itong gabing ito, ang dami pong tinuro ng Panginoong Jesus sa kanila. Ayaw nilang mawala siya. Pero apparently, this was the night na mawawala nga ang Panginoon. He was literally hours away
Sabi niya, in a little while, from getting arrested, and his crucifixion, yung kanyang kamatayan, would soon follow. Pero syempre, alam na po natin to kasi meron na tayong buong nasa atin na yung kabuuan ng Bible eh. Yung mga disipulo, hindi pa po nila alam to kasi hindi pa nangyayari sa kanila. Tayo alam na natin yung mangyayari kasi this all happened 2,000 years ago. So alam natin na after mamatay ni Jesus, yung sinasabi niya dito na babalik siya was His resurrection. After His sacrifice was done and God's plan of salvation was accomplished, Jesus would rise again and reappear to the disciples for a few days before His ascension. So bago po siya bumalik sa Ama, makikita nila muli ang Panginoon. They would see Him again. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, see Him again. See Him again. Makikita nila muli ang Panginoon. So, there was hope. Kahit na parang sinasabi ng Panginoon, mawawala siya, there was still hope na babalik siya. Pero of course, as we all know, hindi naman po ito yung ultimate na pagbabalik ng Panginoon. Kasi after po niyang magpakita sa mga disipulo, He would still leave. Pupunta po siya sa presensya ng Ama and it would take thousands of years bago yung kanyang second coming. Kahit po sa panahon natin ngayon, hindi pa po nangyayari yan. Pero sa konteksto po ng mga disipulo, they would see Jesus again. After 3 days, on the 3rd day ng kanyang kamatayan, makikita po nila ang Panginoong Jesus. So, habang naglalakad sila papunta sa hardin, sinasabi ni Jesus yan. You can imagine, no? Ano kaya ang naging reaction ng mga disipulo? Kasi nakakatakot lahat ng sinasabi ng Panginoon. Akala ko ba ang purpose ng Panginoon for all of these lessons was to prepare and reassure the disciples. Pero bakit parang puro nakakatakot yung sinasabi niya sa kanila? And understandably, tignan niyo po yung naging reaction ng mga disipulo. At this, some of His disciples said to one another, "What does He mean?" Ano yung sinasabi ng Panginoon by saying, in a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me, and because I am going to the Father. So, anong sinasabi niya? Namamaalam na ba siya? What does He mean? Jesus had been talking about His coming death for quite a while now, but the disciples still didn't understand what He was saying. Yun ang dating, kaya nila tinatanong to. Parang hindi nila naiintindihan. It's possible that this topic was too confusing for them. Kasi you can imagine, no, hindi pa po sila ganun ka-mature. Kaya nga sa paglisan ng Panginoong Yesus, ang papalit po sa Kanya ay yung banal na Espiritu to continue their training. Hindi pa po ganap yung kaalaman ng mga disipulo eh. So it's possible na hindi talaga nila naiintindihan. It's just a matter of time na pupunta ang banal na Espiritu and everything will be revealed to them and they will understand itong mga salita ng Panginoong Yesus. Or, ang isa pong posibilidad is that they do understand. Nauunawaan nila. Nagigets nila na mamamatay si Jesus. Kasi ilang beses na niyang sinabi. Parang at this point nga, nakukulitan na siguro. Ewan ko hindi naman tayo ang Panginoong Jesus. We're not Jesus. Pero, siguro if we were in His shoes, sabihin ni Jesus, bakit ilang beses ko nang inulit sa inyo, hanggang ngayon hindi nyo pa rin maintindihan? Posible din po kasi na ayaw nila yung mangyayari. They didn't really want Jesus to clarify, but for Jesus to modify yung sinasabi niya. Kasi kung tama yung kanilang pagkaintindi, basically, ang sinasabi ng Panginoong Yesus, mawawala na siya. And they didn't want that. Ayaw nilang mawala nga ng teacher. Isipin niyo po, 3.5 taon lang po na namalagi ang Panginoong Yesus sa kanyang ministry. 3.5 taon lang po tumagal yung kanyang ministry. So at this point, nasa 33, more than 33 years old na po ang Panginoong Jesus. Kasi sabi po nila,
30 years old daw po siya nung nag-start siya ng kanyang ministry. So, napakaiksi lang po ng panahon ni Jesus kasama yung mga disipulo. Ayaw nilang mawala siya. So what did they do? Verse 18, they kept asking. Paulit-ulit. Siguro hindi naman po nila tinatanong ang Panginoong Hesus directly kasi tingin siguro nila nakukulitan ng Panginoon sa kanila. Pero they kept asking amongst themselves. What does He mean? Anong sinasabi niya? By a little while, we don't understand what He's saying. Siguro nag-uusap sila. Naiintindihan mo ba? Tama ba? Tama ba yung pagkaintindi ko? The disciples seem to be extremely troubled by Jesus' words. They talked amongst themselves as they made their way to the garden. So habang naglalakad po sila, paulit-ulit nilang sinasabi, what does He mean? Ayan, lagay nyo nga po sa comments. What does He mean? What does He mean? Anong sinasabi ng Panginoong Hesus? Siguro ngayong binabasa po natin itong paulit-ulit at parang ang tigas na ulo ng mga disipulo. Medyo probable na makulitan tayo sa kanila. Tulad nga sabi sa kanya kanina Hindi natin alam kung anong reaction ni Jesus sa kabila ng lahat ng to Pero it's very easy for us, lalo na tayong mga modern quote-unquote Christians. Binabasa natin to. Iba sa atin, nabasa na po natin to, napag-aralan natin to dati. Madali para sa atin na husgahan itong mga disipulo. Bakit sila ganyan? Hindi ba nila naiintindihan kung paano sila pinagpala kasi kasama nila si Jesus? Bakit hindi pa rin nila nagigets yung sinasabi niya kahit na 3 taon lang nilang nakasama ang Panginoon? At least, kasama nila si Jesus. So, bakit hindi nila nagigets? It's easy for us to judge their frequent confusion or resistance. Lalo na sa mga disipulo katulad ni Pedro. Napaka-proud talaga ni Peter May ego issue tong si Peter Ang hilig niya mag-boast. Na tayo, habang binabasa natin to, halatang halata natin yung pride ni Peter. Pero bakit hindi naman siya rene-rebuke ng Panginoon? Mamaya nga sa pag-aaralan natin, i-explain pa ni Jesus yung sinabi niya So, bakit ganito yung mga disipulo despite the fact that they had first-hand knowledge from the Lord? They received first-hand knowledge from Jesus. We have to remember that they didn't have the benefit of hindsight like we do. Palagi ko po itong sinasabi, lalo na po dito sa ating midweek service. When we read the Gospels, when we read even in the book of Acts, or kahit sa mga katuroan nila Paul, nila Peter, sa mga ibang books in the New Testament, we have to remember na hindi pa po kompleto yung Bible nung panahon nila. Literally, sinusulat pa lang po. Tayo, nagiging mayabang tayo sa ganong respeto na we think we know better than these apostles. Pero mapalad po tayo kasi already have the full Bible. Kompleto na po yung revelasyon ng Panginoon sa atin. Lahat ng posibleng maging tanong natin or karamihan siguro, nasa salita na ng Panginoon, ine-explain na plainly ng salita ng Diyos. Yung mga ibang misteryo na pinipili ng Panginoong itago kahit sa salita niya, malalaman na lang natin pag nandun na po tayo sa langit, nasa presensya na tayo ng Panginoon. Pero meron tayong advantage over these disciples Kung iniisip mo na parang ang kulit naman nila, paulit-ulit sila, again kapatid, tandaan mo, you already have the Bible. Yung iba nga sa atin, Bible natin nasa cellphone pa Ang dali lang para sa ating mag-search. Ang dali lang para sa ating mag-research. Pero yung mga disipulo, you have to remember, marami sa kanila, hindi po talaga sila aral. They weren't educated. So yung mga references ni Jesus about the Old Testament, yung mga references niya, posibleng wala po ito sa stock knowledge ng mga apostles, ng mga disipulo. Iilan lang sa kanila yung marunong magbasa.
Iilan lang sila sa kanila yung nag-aral talaga ng scriptures. So, you could almost excuse them for being confused. You could almost excuse them kahit na palagi nilang kasama si Jesus. Pwedeng i-excuse mo sila sa kanilang confusion and sa kanilang mga misunderstanding. Marami din kasi sa mga tinuro ng Panginoon sa kanila would only become clear pagkatapos ng kanyang pagkamatay and kanyang pagkabuhay. Yung mga tinuturo ni Jesus sa kanila, posibleng misteryo pa kasi hindi pa po nangyayari. Tayo, nagigets na natin kasi nangyari ni. Mapalad nga tayo kasi meron tayong 4 na gospels eh. Can you imagine? Meron tayong 4 na accounts, 4 na versions, 4 na perspectives ng mga katuruan at pangyayari nung buhay pa si Jesus. Ito mga disipulo, ang meron lang sila ay yung binibigay sa kanila ng Panginoon in the moment. Kaya nga importante na palagi silang pinapaalalahanan ni Jesus na sa ngayon hindi nyo pa naiintindihan. Sa ngayon, misteryo pa sa inyo ang karamihan dito, pero soon you will understand. Soon, everything will be revealed to you. This is why the Lord had to keep repeating these lessons to the disciples until they understood even a bit of what He was teaching. Ang Panginoong Jesus, napaka-pasensyoso niya, sa totoo lang. Napaka-patient po niya sa mga disipulo. Despite all of their flaws, despite their uneducated minds, despite Peter's pride, despite the fact na marami sa kanila iniwan siya. Basically, si John the Beloved na lang talaga yung natira nung nasa krus siya eh. Pero we have to remember, kahit na tayo pong mga modern quote-unquote Christians, meron na tayong buong Bible, hindi pa rin tayo ligtas sa mga parehong kasalanan nitong mga disipulo. We are still prone to pride. Minsan nga, mas mayabang pa tayo dito sa mga disipulo. Minsan nga, mas bulag pa tayo dito sa mga disipulo eh. Kasi yun nga yung nakakalungkot. Meron na tayong buong Bible. And yet, marami sa atin na bubuhay pa rin tayo sa dilim. Hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang salita ng Panginoon. Bakit? Siguro kasi tinamad tayo. Parang prinsipyo yan pag nagtuturo ka sa bata, di ba? Pag spoon-fed, pag lahat ng kailangan nila nandyan na, unfortunately, marami sa kanila hindi na nag-e-effort eh. Posible kaya na yun ang dahilan kaya marami sa mga modern Christians, mali ang kanilang interpretation ng Bible? Yes, it's possible. Nandyan na lahat eh. Meron kang hindi alam, meron kang discipler, pwede mag-explain sa'yo, may lifeline leader ka, may pastor ka. Lahat ng information nasa internet na. Pero yung kauhawan para sa salita ng Panginoon, hindi mo matatagpuan yun sa internet. Hindi pwedeng ituro sa'yo yun ng lifeline leader mo or ng Sunday school teacher mo. Nanggagaling lang yun sa Panginoon. Pag meron kang totoong relasyon sa Panginoon, He will give you the Holy Spirit and the Holy Spirit will increase your hunger for the Word of God. Ang banal na Espiritu din ang nag-e-explain sa atin ng mga hindi natin nauunawaan sa Bible. So kung tumagal yung panahon na wala tayong gutom para sa salita ng Panginoon, malaking question dun kapatid kung naligtas talaga tayo. Kasi matik yun eh. Pag tayo ay nasa Panginoon, gutom na gutom tayo sa salita niya. Mas mapalad tayo kaysa dito sa mga disipulo kasi meron na tayong buong Bible eh. And yet we always take it for granted. Nako-confuse pa rin tayo. Nade-deceive pa rin tayo. Siguro more so kasi meron nga tayong internet. Ang dami mga false prophets sa panahon natin ngayon.
Iba ang context, iba ang sitwasyon ng mga disipulo pagdating sa usapin ng false prophets and false teachers. Ngayon naglipaan na sila. So, hindi natin pwedeng i-dismiss itong mga disipulo na bakit ba sila ganyan? Palagi silang confused. Palaging hindi nila naiintindihan. Kapatid, tandaan natin, tayo nga nako-confused din eh. At mas nakakalungkot yun kung tayo mismo ang na-confuse. We already have the full revelation of the Bible with us. Diba? Kaya babalikan ko yung sinabi ko kanina, napakapasensyoso ng Panginoon sa mga disipulo. Napakapasensyoso din niya sa atin. Na kahit pa ulit po tayo. Grabe yung pasensya ng banal na Espiritu sa atin. Grabe yung pasensya ng Panginoon. Buhay pa rin tayo ngayon. Nakakapakinig pa rin tayo ng midweek service. Nakakapag-aral pa rin tayo ng Bible. Hindi tayo na-persecute for our faith. Hindi katulad ng ibang mananampalataya sa ibang parte ng mundo. Huwag natin itong i-take for granted. Okay? Iba po tayo ng sitwasyon sa mga disipulo. Pero let's not take that for granted. Verse 19. Jesus saw that they wanted to ask him about this. So, hindi po nila tinatanong ang Panginoon directly. Pero, batid ng Panginoon yung kanilang confusion. So, tinanong niya sila, "Are you asking one another what I meant? When I said, in a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me?" Alam ng Panginoon na sila ay nagsistruggle, and He didn't ignore their questions and confusion. Again, napakapasensyoso po ng Panginoon sa pagtuturo niya. He was the most patient teacher. Ang galing niyang mag-explain. Although, marami sa mga lesson niya talaga ay, sabihin na natin, matalinhaga. Marami sa kanila ay parang cryptic. He speaks in parables and metaphors. He uses Old Testament references. Pero mamaya pag-aaralan natin kung bakit nga ba ganun magturo ang Panginoon, no? Pero ang importante po dito, He didn't ignore them. Alam niya na nako-confuse sila. Alam niya na, again, ang purpose nga niya kaya niya sinasabi to was to reassure them. Para ihanda sila sa paglisan niya. He understood that the disciples wanted more clarity. But He also knew that they needed more than information. Pwede siyang mag-explain. Pwede niyang isulat lahat ng ito in plain terms, in simple terms, para maunawaan nila. Pero bukod sa information, ang mas kailangan nila ay preparation ng kanilang puso, ng kanilang isip, para yung mga dadaan sa kanilang pagsubok ay malagpasan nila. Kasi it's one thing to have head knowledge. It's another thing to have understanding, true understanding from the Holy Spirit. Yun ang mas kailangan nitong mga disipulo. Kaya si Jesus, napakapasensyoso niya. Paulit-ulit siya sa pagtuturo dito sa mga disipulo. Verse 20, "Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices." Look at this. Meron daw pong dichotomy, may dalawang mangyayaring magkaiba. Kayo, mga disipulo, ay magluluksa, kayo ay iiyak, habang ang mundo, pangalawa, ay magdiriwang. So, bakit kaya ganon? Jesus wanted to reassure the disciples, but they also needed the bitter truth more than comforting lies. Lagyan nyo nga po sa comments, bitter truth. Mas kailangan nilang ma-shock ng katotohanan kaysa ma-comfort ng kasinungalingan. They needed the bitter truth. Lagay nyo po sa comments, bitter truth. And the truth is that while the Messiah will suffer on the cross, as His disciples fall into despair, kasi syempre, makikita nila yung Panginoon nila nakapako sa krus. Sino ba namang hindi malulungkot? Sinong hindi magluluksa doon? Sinong hindi matatakot?
Kung nilagay mo yung pagtitiwala mo kay Jesus, tapos biglang makikita mo yung tagapagligtas na inaasahan mo, nakapako, abay, sino ba nga namang hindi magpapanik dun, di ba? But the bitter truth is, habang nakakalungkot yung mangyayari kay Jesus, magdiriwang pala ang mundo. The world will treat His death as an opportunity to rejoice. Why? Kasi pinag-aralan po natin dati that the world hates Jesus' light. Ayaw ng dilim sa liwanag kasi mabubuking yung kanilang kasalanan. Ganon din po ang mundo kahit hanggang sa panahon natin ngayon. Ayaw ng mga unbeliever, ayaw ng mga tao na lulong sa kanilang kasalanan na makarinig ng salita ng Panginoon. Kasi yung spirito ng kaaway na namamayani sa kanilang buhay, allergic po dyan. Mabubuking siya eh. Mabubuking si Satanas eh. Mabubuking yung kanyang mga alipores. Ayaw nila ang liwanag ng Panginoon. Kaya ayaw din nila ng lahat ng nananampalataya sa Panginoon. They will persecute them. Tayo po bilang mga Kristiyano will be persecuted. Lalo na po yung mga disipulo noong unang panahon. While they were establishing the early church, grabe po yung mga persecution na naranasan nila. Grabe yung patong-patong po, sunod-sunod yung kanilang mga naranasang pagdurusa at paghihirap. Jesus' death and the disciples' tribulations won't be beautiful or easy by the earthly standards. Earthly standards. But they would certainly give glory to the Father. Yun naman ang assurance ng Panginoon sa kanila eh. Sabi niya dito sa next part ng verse 20, you will grieve. Yes, you will grieve. Yes, malulungkot kayo. That's the bitter truth. But your grief will turn to joy. Your grief will turn to joy. Jesus knew that His followers would be plunged into despair and sorrow in the coming hours and days. Makikita nilang dadakpin si Jesus, makikita nilang lilitisin si Jesus, and then ipapako. But He also comforted them with the fact that their grief would turn into what? Into what? Into joy. Lagay niyo nga po sa comments, joy. Magiging, ano ba ang Tagalog ng joy? Kaligayahan? Paano nangyari ng isang bagay na nakakalungkot ay magiging kaligayahan? Take note, hindi sinabi ng Panginoon na yung kanilang kalungkutan ay mawawala bigla. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi niya sinugarcoat. Basically, ito pong last lesson niya sa kanila ay hindi po pag-sugarcoat. He would tell them straight, as it is, kung ano yung dapat nilang malaman. Hindi niya sinabi that you wouldn't experience sadness. Hindi niya sinabi na your sadness will be gone. Ang sinabi lang niya, your sadness, your grief, your sorrow will turn. Magiging. It will be transformed. It will be... Ano bang pwede, iba bang word for transformed? Siya ay mababago. Hindi siya mawawala, pero mababago siya at magiging joy. In other words, their trials and trouble must still happen. Mangyayari at mangyayari yan. But in the midst of all this suffering, their mourning would turn into rejoicing. Kahit na sila ay dumadanas ng paghihirap at persecution, sila ay makakapag-diwang. Sila ay magagalak pa rin. The same thing is true in our lives. God never promised us immunity from trouble or sorrow. Sa totoo lang po, hindi naman kahit kailan pinangako ng Panginoon na, sige, sumunod ka sa akin, wala ka ng problema. Mawawala lahat ng pagsubok mo. Let's be real. Nung tayo po ay sumunod sa Panginoon, dumami nga yung ating... Well, hindi naman siguro necessarily dumami, pero tumindi.
mas tumindi yung mga pagsubok natin nung tayo po ay sumunod kay Kristo. Pansin po ninyo, isang reason doon is that nagpo-progress yung pananampalataya natin eh. So, hindi ka magsistay sa nursery. Magiging kinder ka din. And then, magiging grade schooler. And then, magiging high schooler. And then, college. May progression. So, habang lumalalim yung pananampalataya natin, tumitindi din po yung pagsubok natin. That's good news. Pag napapansin mong tumitindi yung mga pinagdadaanan mo, that means mapagkakatiwalaan ka na ng Panginoon sa mas matinding circumstances. Alam niyang mapagtatagumpayan mo to sa pamamagitan ng tulong niya. Kasi tumitindi na din, lumalalim na din, lumalakas na din yung pananampalataya mo. So that's one reason kung bakit tumitindi po yung pinagdadaanan natin. Another reason is that it's only in the context of suffering that we appreciate the joy that God will give us. Again, palagi ko po itong sinasabi, pero uulitin ko na naman. Pag madali ang buhay, hindi mo na-appreciate yung blessings ng Panginoon. Kasi, andyan na yun eh. Most of the time, you take it for granted. Because it's just there. It's right there. Pero once nawala na yung comfort, once nawala na itong mga blessings na pinanghahawakan mo, at napalitan sila ng problema, napalitan sila ng issue sa pamilya, napalitan sila ng sakit, napalitan sila ng matinding pangangailangan, it's only in the context of our suffering that we appreciate the joy, true joy. Hindi po ito happiness that depends on circumstances, but true joy that depends on our relationship with the Lord. That despite everything we've been through, we can still praise God. Yung tinatawag nga po nating sacrifice of praise. Yung iyong papuri ay sakripisyo. Kasi mahirap magpuri sa panahong yun. May sakit ka eh. Hindi ka makataas ng kamay. Meron kang pinagdadaanan. Ang hirap mag-thank you, Lord, kasi ang tindi ng pinagdadaanan mo. And yet you still praise the Lord like Job. And yet you still worship the Lord like King David. Nagagawa mo lang yun. Napapatunayan mo lang na totoo yung kaligayahan mo, yung pananampalataya mo, pag dumadaan ka sa matinding pagsubok. We can still praise God despite everything, despite whatever circumstance. Because He has always been good and faithful to us. Palagi natin sinasabi, God is good. Diba? Ano pong kasunod nun? God is good. All the time. And all the time, God is good. Hindi niya sinabing most of the time, hindi niya sinabing sometimes. Sinasabi natin, kiniklaim natin by faith that God is good all the time, even during our darkest times. He is certainly good during our highest times, but He is still good, even in our lowest. Even when we're going through problems, and trials, and tribulations, and persecution. Hindi po sinusugarcoat ng Panginoon eh. Sabi niya sa mga disipulo, magkakaroon kayo ng grief. Mapipighati kayo kasi hindi madali yung pagdadaanan nyo. Pero magalak pa rin kayo. Magalak pa rin kayo. Kapatid, magalak ka pa rin. Kahit gaano katindi yung sakit mo, magalak ka pa rin. Madalas hinihingi natin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo agad tong sakit. Syempre, gusto din naman ng Panginoon na maginhawaan ka. Gusto din naman ng Panginoon na mawala yung sakit mo. Gusto ng Panginoon na pagalingin po tayong lahat. Pero, yung timing, doon tayo nagkakatalo. Kasi madalas tayo, gusto natin ngayon na. Lord, meron ako matinding pangangailangan. Gusto ko po pagpalain mo ako ngayon na. Lord, meron ako matinding sakit. Gusto ko pagalingin mo ako ngayon na. Ako, tagal ko nang hinihingi sa Panginoon yan. Lord, pagalingin mo po ako. Pabalik-balik naman yung aking pain.
Pabalik-balik yung aking paghihirap. Dahil ba doon sasabihin ko, hindi na mabuti ang Panginoon? Of course not. Kasi mas na-appreciate ko yung mga panahon na wala akong pain. Dahil sa pain na pinagdadaanan ko ngayon, mas na-appreciate ko that God is good. Kasi dumaan ako sa mga pagsubok na nasusubukan talaga yung pananampalataya ko. Hindi ka naman nasusubukan pag madali ang buhay. As if naman nasusubukan ka dun. Sarap ng buhay mo. Walang challenge. Hindi mo talaga napapatunayan yung katapatan ng Panginoon. Kasi, again, you take it for granted because it's right there. It's every day. Nararanasan mo siya. Kaya minsan yung dinedelay ng Panginoon, yung kasagutan sa ating panalangin, parte yun ng proseso niya. Yes, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Nasa salita niya po yan. Every good thing, gusto po ng Panginoon yan para sa atin. Pero hindi agad-agad. Kasi habang naghihintay tayo, habang nakakaranas tayo ng pagdurusa, doon tayo tumatatag. Doon nagiging joy yung dating happiness lang. Amen? Your grief will turn into joy. Hindi sinabi ng Panginoong mawawala lahat yan. Ang sinabi lang niya, they will be transformed. They will be changed. Habang ikaw tinatransform ng Panginoon, yung kalungkutan mo matatransform din at magiging kaligayahan at papuri and rejoicing. Amen? God is good. God is good all the time. Ito po, ang ganda ng ginamit na illustration dito ni Jesus. Sabi niya sa verse 21, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that the child is born into the world. Sino po dito yung na nganak na? Ako po mukha lang akong buntis, pero pero yung anak ko po nagdebut na po sa loob ng tiyan ko eh. Matagal-tagal na po siyang nandyan. Feeling ko nga may sarili na po siyang pamilya dyan. Sino po dito yung mga nanay natin na nanganak na? Di ba? Nagigets po ninyo yung illustration dito ng Panginoong Jesus. He compared His death to a woman giving birth. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, giving birth. Giving birth. Whether kayo po ay cesarean or kayo po ay nag-normal delivery sa anak po ninyo, pareho pong mahirap yun para sa nanay. I cannot imagine. Kaming mga lalaki, napakapalad namin na hindi kami dadaan dyan. I cannot imagine yung paghihirap po ng mga babae na i-erase sila. Tapos may lalabas na bata sa'yo. Can you imagine? Ay! Without getting too graphic, no? Pero I cannot imagine the pain. So habang nandun yung nanay sa operating table and she is giving birth, umiiri po siya. Umiiri at umaaray. She has to endure extreme pain, extreme stress. Hindi po simple, hindi madali ang manganak. Pero once narinig niya na yung iyak ng anak niya, parang bata. Hindi ko alam kung ano yung narinig nyo, pero siguro yun, naipit na bata. Narinig niya na yung iyak ng anak niya. Yung stress niya, kahit hindi naman nawala yung pain niya, nandyan pa rin eh. Kakapanganak pa lang niya, hindi naman na aware of yung stress saka yung pain. Nandyan pa rin yung pain. Pero mas na-overwhelm na siya ngayon ng joy.
hindi nawala yung pain, pero mas nararamdaman niya na ngayon yung kaligayahan dahil sa wakas, nandyan na yung anak niya. Yes, yung kanyang mga kaloob-looban, yung uterus, napaka-graphic, no? Nandyan pa rin, nakalabas pa rin, and so on. Pero, yung placenta pala, hindi uterus. Yung placenta niya, nakalabas pa rin. Yung umbilical cord, nandyan pa rin. Masakit pa rin yun, pero, namamayani na ngayon dito sa nanay yung kanyang joy dahil pinanganak na yung kanyang anak. So, isipin niyo po, ganun yung ginamit na metaphor or illustration ng Panginoon to describe what would happen to the disciples. Sabi niya dito in verse 22, so with you, ganun din sa inyo. Now is your time of grief. Pag nawala ako, magluluksa kayo. But I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Totoong kaligayahan na siya at walang makakakuha. Kahit dumaan pa kayo sa pagsubok, walang makakakuha ng kaligayahan nyo. Their extreme pain and grief at Jesus' death would soon turn into an even more intense celebration. May pain pa rin, may trouble pa rin, may tribulation pa rin. Pero mas namamayani na sa puso natin yung kaligayahan. Sa mga disipulo, naranasan po nila yon nung nakita nila muli ang Panginoon when He was resurrected. I cannot imagine the joy that they must have felt. Habang sila ay nangingisda, kasi parang bumalik na sila sa dati nilang buhay. Bumalik sila sa pangingisda kasi akala nila na wala na si Jesus. Pero buong gabi silang nangingisda, wala silang mahuli. And then, right at the crack of dawn, sa bukang liwayway, merong lalaki sa pampang na sumigaw sa kanila, may nahuli na ba kayo? Wala pa po. Ihagis nyo yung lambat nyo sa kabilang side ng bangka, sabi ng lalaki. At nagtataka sila kung bakit nila ihagis doon. Wala din namang isda doon kung wala sa side na ito. Pero interestingly, they obeyed. And what happened? Nag-overflow yung kanilang nets with so many fish. And it was at that moment na realize nila si Jesus yung nasa pampang. Oh, what joy they must have felt. Grabe yung kaligayahan siguro nila. Si Pedro, napatalon siya sa bangka, mula sa bangka, tapos lumangoy na lang siya sa pampang papunta sa pampang. Excited sila na makita ang Panginoon muli. After Jesus defeated sin and death, their joy would be complete. Kasi hindi lang nila kasama si Jesus ngayon, although again, He will eventually ascend. Babalik po siya sa piling ng Ama. Pero ang pinaka-joy talaga nila is not just nakita nila si Jesus muli, kundi ngayon meron na silang totoong relasyon sa Ama. Yun ang naging resulta ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Jesus. Nagkaroon sila ng relasyon sa Ama. And eventually, pag nawala na po sila sa mundong ito, they will spend eternity with the Lord after their life on earth. So, doble-doble, triple-triple yung kanilang kaligayahan. Yes, they will experience grief and sorrow, but yes, they will also experience joy. Verse 23 to 24, in that day, you will no longer ask me anything. Upon Jesus' resurrection, all the disciples' questions would be answered. Again, sabi ko nga po kanina, marami sa mga turo ng Panginoon would only become clear in hindsight. Pag sabihin po ng hindsight, once naranasan na nila, or nasa past na siya, dun lang nila ma-realize yung
tinuro ng Panginoon. So, ganun din po yung sa mga disipulo. Once nag-resurrect na si Jesus, and especially pag dumating na po yung banal na spirito, they would finally see and understand God's plan of salvation in its entirety. Makikita na po nila ang kabuuang plano ng Panginoon. Verse 23, "Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name." Verse 24, "Ask and you will receive, and your joy will be complete." So ano po kaya sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. My Father will give you whatever you ask in my name. Let's look at this. In some of Jesus' latter sermons, in other words, yung mga turo po niya nung last part na ng kanyang ministry, He gave His followers instructions on how to pray. Tinuruan niya sila kung paano manalangin, including yung pinakasikat na prayer, which is the Lord's Prayer in Matthew chapter 6. But until His last night with them, He hadn't mentioned the idea of praying in Jesus' name. Madalas nananalangin sila sa mga katuruan ni Jesus sa pangalan ng Panginoon or in behalf of the Lord. Ngayon, tinuturuan na sila ni Jesus na manalangin sa pangalan niya. Bakit? Kasi soon, si Jesus, matatapos na po yung kanyang pamamalagi dito sa lupa bilang tao, at babalik na siya sa presensya ng Ama, and He will be glorified at the right hand of the Father. So, lahat po ng kapangyarihan, yung godly authority ng Panginoong Jesus, nung nagkatawang tao siya, syempre tinanggal po niya yon para siya ay magkatawang tao at mamalagi kasama ng mga tao. Marami siyang sinakripisyo Hindi lang po yung kamatayan niya sa krus ang sakripisyo ng Panginoon. Pero after all of that, He will be reinstated. Basically, lahat ng hinubad po niya na pagka-Diyos ay ibabalik sa Kanya. And these disciples can now pray in Jesus' name just as they were praying in the Father's name. So, basically, binibigyan niya sila ng pag-asa na ngayon, ang pagkakilala niyo sa akin ay parang teacher-student lang or master-servants, disciples. Pero once nandun na po ako sa presensya ng Ama, sabi ni Jesus, you will be able to pray in my name. You will be able to evoke Jesus' authority and His will when making request to God. So, in Jesus' name, ang tinuturo niya sa kanila ngayon na panalangin. Sabihin niyo nga po sa comments, in Jesus' name. Ilagay po ninyo sa comments, in Jesus' name. Siyempre, hindi naman po natin sinasabi na porket ginamit natin yung in Jesus' name, matutupad na agad yung panalangin natin. Actually, tinuro na po ito ni Jesus sa mga nakaraang pinag-aralan natin, no? Minsan, ginagamit nga yung in Jesus' name, yung parang carelessly, nagiging lang siya, expression, in Jesus' name. In Jesus' name. Gumagano'n sila kahit na wala naman silang pinapanalangin sa Panginoon. Wala silang dinudulog sa Panginoon. Naging reaction na lang siya pag merong nangyaring hindi nila gusto. Pero walang conscious na pananalangin in Jesus' name. So, hindi lahat ng pinapanalangin natin in Jesus' name ay tinutupad ng Panginoon. Bakit? Kasi yung in Jesus' name ay hindi po ritual, hindi yan dasal lang, hindi yan magic word. To pray in Jesus' name means having a genuine relationship with Him and following His will for our lives. Pag sinabi mong in Jesus' name, ang ipagsabihin po nun, nabubuhay ka para kay Kristo.
Ginagamit mo, ini-invoke mo yung pangalan ng Panginoon kasi meron kang totoong relasyon kay Jesus. This is the only way we can be sure that our prayers will be answered by God. Bakit? Kasi kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, you can be sure na anumang pinapanalangin mo ay para sa sarili mo lang. Wala ka pa sa Panginoon eh. Habang wala ka pa sa Panginoon, lahat ng pinapanalangin mo kahit na napaka-kind-hearted niyan, kunyari nananalangin ka para sa ibang tao, sabihin mo, Lord, maganda naman po yung prayer ko ah. Sige, sabihin na natin, maganda nga yung prayer mo because you're praying for other people, pero dahil wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo talaga alam kung ano ang gusto niyang ipagawa sa'yo. Hindi mo siya kilala eh. Pag meron kang relasyon sa Panginoon, makikilala mo siya. At pag nakilala mo siya, malalaman mo yung kagustuhan niya. At pag nalaman mo yung kagustuhan niya at yun ang ginagawa mo sa buhay mo, napaluluguran ng Panginoon. So, bakit ka pa mananalangin ng mga bagay na alam mong hindi kagustuhan ng Panginoon? And yung follow-up question dyan, paano mo nga naman malalaman kung ano ang gusto ng Panginoon kung hindi mo siya kilala at wala kang relasyon sa Kanya? Sanga-sanga po siya lahat eh, konektado siya eh. Hindi ka makakasiguro na didinggin ng Panginoon ang panalangin mo kung wala kang totoong relasyon sa Kanya. Kuya, paano naman po nung unbeliever pa ako? Tapos nagpray ako na, Lord, naniniwala po ako sa inyo. Patawarin mo po ako, gawin mo po akong anak mo. At simula sa araw na ito, ako ay susunod sa inyo. Yung salvation prayer na palagi po nating sinasabi, di ba? Hindi naman po yun magic, wala namang nakaset na words doon. You can use your own words. Pero the point is, nung pinanalangin mo yun, kahit wala ka pa talagang pagkaalam sa Panginoon, kasi unbeliever ka pa eh, kinatagpo ka ng Diyos. God gave you enough faith para ikaw ay manampalataya sa Kanya at maniwala na kaya Kanyang patawarin, kaya Kanyang baguhin, at kaya Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ka nanalangin in that instance, in the first place. So, ngayong ikaw ay nasa Panginoon na, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, mas nakikilala mo siya, nalalaman mo kung ano yung ayaw niyang ipagawa sa buhay mo. Obviously, ayaw niya ng mga panalangin na para sa sarili lang. Ayaw niya ng mga panalangin na ikararangal yung sarili. Ayaw niya ng mga panalangin na pang-manipulate ng ibang tao. Ayaw niya ng mga panalangin na paimbabaw at pasikat. Yung mga panalangin na nagpaparinig, di ba? Kagaya dun sa publikano, yung pinag-aralan natin na kwento ng Panginoon. Merong isang religious leader, napaka-proud niya nung nananalangin siya, nasa taas, nasa harap pa siya ng templo, tapos pinagsisigawan pa niya yung kanyang righteousness, self-righteousness. Tapos andito naman yung isang makasalanan, hiyang-hiya po siyang lumapit sa Panginoon. At sa sobrang hiya niya, parang pabulong na yung kanyang panalangin. Tapos sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, tingin niyo, sino sa kanilang dalawa yung dininig ng Panginoon yung panalangin? And then Jesus revealed yung pangalawa. Yung hiyang-hiya siya. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya ng pride. Ayaw niya ng pagmamataas. Ang gusto niya is a repentant heart. A broken and contrite spirit. Yan ang hindi tinataboy ng Panginoon. This is the only way that we can be sure that our prayers will be answered by God because our requests are in harmony with His Word and nature. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, kahit ano pong in Jesus' name ang sabihin natin dyan, hindi po yan totoo sa buhay natin. Amen? Verse 25, though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. So, ngayon po, binabalikan ng Panginoong Jesus yung confusion ng mga disipulo kanina.
Most of Jesus' deeper teachings were in parables and words that seemed to hide their true meaning. Alam nyo na po yan eh. Palagi pong matalinhaga ang Panginoon magturo. One purpose of this is to actually conceal the truth from those whose hearts were hardened by pride. Katulad po ng mga religious leaders. Kaya minsan ang Panginoon nagkukwento po siya. Kasi itong mga mayayabang, iniisip nila, ay kwento lang pala yun. Naghahanap sila ng mas malalim daw, quote and quote, na katuruan. Ang hindi nila alam, nakapaloob sa mga kwento ni Jesus yung malalim na katuruan. Pero dahil sa pride nila, nabubulag sila sa katotohanan yun. But another reason why Jesus' lessons seem to be hard to understand is because the disciples needed to experience His teachings for themselves. Again, they didn't have the benefit of hindsight. Lagay nyo nga po sa comments, hindsight. Ano yung pagsabihin ng hindsight? Lagay nyo sa comments. Hindi pa nila alam. Kasi hindi pa nila naranasan. Wala pa sila nung kompletong Bible katulad natin. So after Jesus was raised from the dead, many of His seemingly obscure lessons started to make sense. At that time, most of the prophecies about the Messiah had been fulfilled, and soon the Holy Spirit came and started His ministry of empowering and equipping the believer. So, not just in hindsight, but also because of the Holy Spirit na nagpapalakas, nagtuturo, at nag-i-instruct sa kanila, yung mga tanong po nila ay masasagot. Everything that used to confuse the disciples became much clearer for them. Sabi dito ni Jesus in verse 26, "In that day, you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. No, the Father Himself loves you. The Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God." Medyo marami pong sinabi ang Panginoong Jesus dito, no? Pero Tagalogin natin. Sabi niya dito, sa araw na yon, mananalangin kayo sa aking pangalan. Gets na natin yan, di ba? Hindi ko sinasabi na ako ay mamamagitan sa pagitan nyo at ng Ama. So what does that mean? Hindi na ba mamamagitan ng Panginoong Jesus para sa atin? Sabi niya dito, no, hindi. Mahal na kayo ng Ama dahil minahal nyo ako. At naniwala kayo na nanggaling ako sa Panginoon. So yung basis daw po ng pananalangin natin ay hindi na necessarily because Jesus had to be a mediator. But because He already mediated, meron na tayong access sa Panginoon. Libre na tayong makalapit sa Panginoon. Noong Old Testament, merong high priest na namamagitan, na nanalangin for Israel in front of the Lord. Noong New Testament, dumating ang Panginoong Jesus, siya na po yung naging sakripisyo, siya na yung naging high priest na namagitan sa gitna ng Panginoon at ng tao. Kaya po tayo napatawad. And so now, meron na tayong kalayaan na lumapit sa Panginoon. Of course, hindi natin sinasabi na yung role ni Jesus bilang mediator ay tapos na. Sabihin nyo nga po sa comments, mediator. Hindi pa po tapos yun. Actually, sa Romans chapter 8 nga po, kung babasahin nyo, nakalagay po doon that Jesus still intercedes for us until now. Hanggang ngayon po, nandun na po siya sa piling ng Panginoon, nananalangin pa rin siya para sa atin. Praise God, di ba? Ang sarap namang malaman ng ganong katotohanan. Hindi pa rin po tapos yung pagiging mediator ng Panginoon. Pero sa usapin ng ating kaligtasan, nagawa na po ng Panginoon ang lahat. Sapat na yung kanyang sakripisyo sa krus. Because of His redemptive work on the cross, all believers now have unrestricted and unlimited access to God through Jesus. Dahil kay Jesus, libre na po tayong lumapit sa Ama.
Hindi na kailangan ng high priest. Kaya nga po nung namatay ang Panginoon, di ba naalala po ninyo? Napunit yung kurtina sa Holy of Holies sa templo. Yun po yung nagse-separate sa majority ng templo, saka yung Holy of Holies, yung pinakabanal ng mga banal. Kung nasaan yung Ark of the Covenant at doon bumababa yung presensya ng Panginoon. Hindi pwedeng pumunta yung tao doon, mamamatay po tayo. Masyadong banal ang Panginoon at makasalanan tayo para lumapit sa presensya ng Panginoon. I mean, yung presensya po talaga ng Panginoon na nagpapakita doon. So, merong makapal na kurtina na nakataklob doon. Sabi po sa Gospels nung namatay ang Panginoong Jesus on the cross, napunit yung kurtina. The veil was torn. As if to tell us na tayo po ay libre ng makalapit sa Panginoon. Our belief in Jesus is the only way for us to know the Father. If we know Jesus, we know God because Jesus is God. He's the perfect representative of the Lord. Thanks to Jesus' sacrifice, we have been reconciled to God and now have direct communication with Him. Sabi niya dito sa verse 28, I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. So, pansinin niyo po, ito po ay summary ng ministry ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Siya po ay pinadala ng Panginoon, yung kanyang mission para mamatay po sa ating mga kasalanan. Jesus became flesh and dwelt among us. During His relatively short time on earth, He ministered to the people and revealed the good news to them. Yung totoong good news, Hindi yung good news na pinapaglandakan ng mga religious leaders. Hindi po yung totoong good news, yung pagbabalik sa totoong good news na nasa Bible. In just a few hours after this passage, Jesus would die on the cross as the perfect sacrifice to redeem humanity. Lahat po ng ito ay pagdadaanan ng Panginoon . And after a few days, Jesus would rise again and eventually return to the Father, victorious in His mission to the world. So, ito pong verse na ito ay summary ng pagdadaanan ni Jesus. Bakit kaya niya sinabi ito sa mga disipulo? Kasi, again, hinahanda niya sila . Hinahanda niya sila. Verse 29 to 30. Then Jesus' disciples said, Now, you are speaking clearly and without figures of speech. Ito po gusto kong tignan niyo po ito. Totoo kaya na naunawaan na ng mga disipulo yung sinasabi sa kanila ni Jesus? Kasi sabi daw po ng mga disipulo, Now, you are speaking clearly and without figures of speech. Parang nung binabasa ko nga po yung mga verses sa taas, parang puro figures of speech nga . Parang hindi nga ganun pa kalinaw . Lalo kung nasa pwesto ka ng mga disipulo. So, ano tong sinasabi nila na naiintindihan na daw nila? Totoo kaya? It seemed that the disciples suddenly and miraculously understood most, though definitely not all, of Jesus' words. But did they really? Did they really understand Jesus' words? Verse 13, Now, sabi ng mga disipulo pa rin, Now we can see that you know all things. Parang basically, kung tagalogin mo ito, okay Lord, gets na po namin. Mukhang marami ka pong alam. And that you do not even need to have anyone ask you questions. Hindi na kailangan magtanong ng mga tao kasi klaro na po yung tinuturo nyo. Klaro na po, Lord. This makes us believe that you came from God. Naniniwala na po kami na ikaw ay pinadala ng Panginoon. Parang ganun yung tono. Kung babasahin nyo sa konteksto ng verse na ito, Lord, gets na po namin.
Gets na po namin, alam na po namin, marami ka pong tinuro sa amin, nakakatuwa po yung mga tinuro mo sa amin, naniniwala na kami na ikaw ay anak ng Diyos. Does that sound like they really understand yung tinuro ng Panginoon? Siyempre, it's possible na naintindihan talaga nila kasi baka naman yung banal na spirito kumikilos nung panahong ito. And si Jesus naman gusto niyang maintindihan din ng mga disipulo niya yung sinasabi niya. Pero it looks like they were confident or even overconfident in their faith. Mukhang imbis na naiintindihan talaga nila, parang dinidismiss nila. Paano ko nasabi yan? Saan mo nakuha yung ganyang interpretation, kuya? Sinabi nga nila, kumbinsido na sila na si Jesus daw ay anak ng Diyos, di ba? This makes us believe that you came from God. So, ano yung sinasabi mo na parang hindi pa sila nakakaintindi talaga? Tignan nyo po yung reaction ni Jesus in the next verses. Okay? Again, hindi ka dapat nagbabasa ng Bible na isang verse lang. Basahin mo yung nauna at yung sumunod na mga verses. So, simple practice lang po yan. And this is the right practice when you interpret the Bible. Kung babasahin mo lang yung verse 28 and verse 29 to 30, tama ba? Kung babasahin mo tong verse 29 to 30, you could assume na naiintindihan na nila. Pero, look at verse 31. Sabi ni Jesus, "Do you now believe?" Jesus replied, "Totoo ba na naniniwala kayo?" We can almost hear Jesus' skepticism as he asked them this question. It's as if he was saying, "Are you sure?" Hindi nga. Lagyan nyo nga sa comments, hindi nga. Hindi nga. Parang ganun yung tono ng words dito ng Panginoong Yesus eh. Do you really believe? Do you really understand? At paano natin nasabi yan? Verse 32a, "A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered." Gumawa ng prediction dito si Jesus na actually sinabi na po niya ito, matagal na po. Kailan ba natin to inaral? I think a few weeks ago, pinag-aralan po natin to. Right after the Last Supper, sinabi ng Panginoon sa mga disipulo, "Iiwanan niyo akong lahat." Lalo na po si Pedro. Sininggle out niya si Pedro. Sabi niya, "Iiwanan niyo akong lahat. Lalo ka na, Pedro. You will deny me 3 times. So kung totoong nauunawaan na nila at hindi na sila takot sa mangyayari, bakit sinabi ni Jesus to? Bakit niya inulit? The time is coming and in fact has come. Andito na yung panahon kung kailan aalis kayo. Magkakalasan kayong lahat, magtatakbuhan kayo, and you will leave me all alone. We know that Jesus acknowledged whatever faith the disciples had at this point. Kahit na overconfidence yan, sige, tinanggap na ng Panginoon. But, He also warned them that their resolve would be shaken very soon. Because when Jesus was arrested, they would all flee and leave Him at the mercy of the religious leaders. And the soldiers, magtatakbuhan sila. Wake up call to sa mga disipulo. Are you just dismissing yung mga words ko, sabi ng Panginoon? Are you just overconfident na okay na kayo, naniniwala kayo na sapat na yung preparation nyo for the tribulation that will be coming? Abay, wake up call ko sa inyo ito, sabi ni Jesus. Maya-maya lang, magtatakbuhan kayo. Iiwan nyo kong mag-isa. Iiwan nyo ko, sabi ni Jesus. Yet I am not alone, for my Father is with me. So despite being abandoned by His followers, Jesus was not completely alone. Why? His relationship with the Father would be the source of His strength in all His upcoming hardships. Kanina, di ba, confident ng mga disipulo. Lord, alam na namin yan. Gets na namin. And then bigla silang winake up ng Panginoon. Di nga. Alam nyo ba?
Alam nyo ba talaga? Kasi ako, ang alam ko, maya-maya lang, mawawala kayo. At iiwan nyo ko. So siguro nanlumo bigla yung mga disipulo. Yung kanilang confidence, yung kanilang overconfidence was shot. Pero tignan nyo po yung pinakahuling sinabi ng Panginoon sa kanila in verse 33. I have told you these things. Lahat ng tinuro ko sa inyo sa gabing ito, simula pa nung hinugasan ko yung paa nyo during our last supper, hanggang sa revelation na merong magtataksil sa akin, hanggang sa revelation na lahat kayo magtatakbuhan, hanggang sa revelation na kailangan kong mamatay, at ako naman din ay babalik. Pero once na bumalik ako, mawawala din ako at iiwan ko kayo dito. Pero do not be worried kasi the Holy Spirit will come. Isipin niyo po, ang daming sinabi ng Panginoon sa kanila. At ngayon, in summary, sabi niya, I have told you these things. Sinabi ko sa inyo lahat ng ito, so that in me, you may have peace. Sa dami po ng kwento at tinuro ng Panginoon sa kanila, it's very easy for them to be overwhelmed. It's very easy for them to be scared. It's ironic that Jesus would choose to warn them about their coming anxiety and abandonment when He should be reassuring their faith. Bakit naman niya binuking na mawawala silang lahat? E di lalo silang natakot niyan. Pero again, katulad po na sinabi natin kanina, kailangan maging totoo si Jesus sa kanila eh. Hindi niya gustong i-sugarcoat. He didn't deny that they would go through trials. He didn't deny that they would abandon Him. In fact, He repeatedly said that they should expect to face tribulation. Dadating at dadating yung pagsubok na yan. Dadating at dadating yung panahon na manghihina ang pananampalataya nyo. But in the midst of all this, sa kabila ng chaos and confusion, sa kabila ng pagdurusa at kalungkutan, Jesus also promised them what? Perfect peace. Lagay nyo nga po sa comments, perfect peace. Perfect peace. This is not just worldly comfort or happiness. Itong peace na ito is not just the absence of problems. What is perfect peace? Those who put their trust in the Lord will have perfect peace despite their imperfect circumstances. Kanina pa po natin tinuturo ito. Hindi factor yung pinagdadaanan natin para tayo ay magalak or para tayo ay maging payapa. Ang factor kaya pwede tayong magalak at magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa kabila ng pinagdadaanan nating paghihirap ay dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi yung circumstances ang issue. Ang issue, kasama mo ba ang Panginoon? Kasi kahit anong pagdaanan mo, basta kasama mo ang Diyos, malalagpasan mo yan. Malalagpasan mo yan, kapatid. Sa last part, at ito yung palagi nating kiniklaim, in this world, you will have trouble. Matik yan. Hindi nyo makakailayan, magkakaroon kayo ng problema. But take heart, I have overcome the world. Yes, persecution is part of a believer's life on this earth. Being a Christian never guaranteed us an easy life. Lahat po tayo ay magdurusa. And while most people would be overcome by stress and sorrow, Jesus told us to take heart. Lagay nyo nga po sa comments, take heart. Take heart. In other words, tatagan nyo ang inyong loob. Ma-encourage kayo. Mapalakas kayo ng mga words na ito. Maging masaya kayo. Be glad. Why? Because our suffering is all part of God's greater plan. And Jesus, our God, is infinitely bigger and stronger than any situation that we'll ever face. Sabi niya doon, take heart, because I have overcome
the world. Napagtagumpayan ko na ang kasalanan, napagtagumpayan ko na ang kamatayan, napagtagumpayan ko na ang sakit, napagtagumpayan ko na, sabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng pagdadaanan nyo dito sa lupa sa pamamagitan ng ginawa po ng Panginoon sa krus. Napagtagumpayan na yan, kaya tayo ay makakapagtagumpay din. Tayo ay makakapag-claim din ng victory sa pangalan ni Jesus. Habang sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Despite all of our problems, truly, He can and will turn our grief into joy. Amen? Anong pinagdadaanan mo ngayong gabi, kapatid? Ano ang matinding pagsubok na pinagdadaanan mo or ng pamilya mo? I-fill in mo yung blanks, ha? Right now, I feel overwhelmed because of blank. Fill in the blanks, kapatid. Right now, I feel overwhelmed because of blank. I feel overwhelmed because of my sickness. Because of my great need. I feel stressed. I feel sad. Because my family is in disarray. I feel stressed because of conflict in my relationships. I feel overwhelmed because I have neglected my spiritual life. Anong pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Tandaan mo, hindi mo pagdadaanan yan mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. At dahil kasama mo ang Diyos, your grief will turn into joy. Amen? Sige po, manalangin po tayong lahat. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat, salamat, salamat sa inyong mensahe ngayong gabi. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kahit marami kaming pagdadaan ng pagsubok dito sa mundo, parte po yan ng pamumuhay namin dito. Parte po yan, Lord, ng imperfect world na kinabibilangan namin. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, Panginoon, hindi po kami magpapatinag. Hindi kami magpapa-overwhelm. Dadating yung stress, dadating yung pagsubok, dadating yung trials, yung persecution. Pero hindi po kami bibitaw sa inyo, Panginoon, dahil kahit ano man ang aming pagdaanan, alam namin kasama ka namin. Kahit gaano katindi ang bagyo, hindi mo man pahupain agad ang bagyo. Alam namin kasama ka namin sa aming bangka. At kahit mataas ang alon, kahit ang hirap po, Lord, ng pinagdadaanan namin, kahit nakakatakot, Lord, pagtitiwala po kami sa iyo dahil kasama ka namin sa aming bangka. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil pinaalala mo na hindi namin pagdadaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Salamat po, Lord, dahil kasama ka namin. Kasama namin ang banal na Espiritu. Kami po ay pinapalakas ng banal na Espiritu araw-araw. Salamat po, Ama, sa iyong mga provision. Salamat po sa mga panahon na nagpapasensya ka sa amin. At salamat po pa sa Panginoong Yesus. Dahil ikaw na po ang nagbayad ng aming mga kasalanan at binigyan mo po kami ng pag-asa. Ngayong gabi, Lord, lumalapit po kami sa inyo. Hindi dahil may hinihingi kami. Hindi dahil ikaw ang genie namin. Lumalapit po kami sa inyo dahil mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal na mahal ka namin. At mas namamayani yung pagmamahal namin sa inyo kaysa sa takot namin sa mga pagsubok namin dito sa buhay. Kaya hindi po kami patitinag, Panginoon. We know that you've got us. We know that you hold us in your hands, Lord, and you will never let us go.
Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kapatid ko na sumama sa aming midweek service ngayong gabi. Salamat po, Lord, dahil kahit anumang pinagdadaanan namin, alam naming matatakbuhan ka namin at malalapitan ka namin. At yan po ang gagawin namin simula ngayon. Hindi kami aasa sa sarili naming lakas, kundi sa iyo lang po, Panginoon. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat po kami. At binabalik po namin ang pinakamainam, pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Take heart. Take heart. Hallelujah. Meron po tayong konting announcements bago tayo magwakas. Thank you, Lord. You have turned our morning into dancing. Sayaw po tayo sa Sunday, ha? Okay, next Wednesday, ang ating topic ay praying in the garden. Ito po ay nasa Matthew 26 and Luke 23. Kaya basahin nyo na po in advance. Alam nyo na po yung mangyayari, pero basahin nyo pa rin po, okay? Para maganda po yung mga tanong natin next week. And then next Sunday, next Sunday, sa 22, meron po tayong parangal sa magulang. So please send your grad and family pics to Jang Tagalo and wear light colors. So ayan po, nasa page po natin yung instructions, hanapin nyo na lang po sa pictures. And sa last Sunday po ng September, meron po tayong youth rally para sa lahat ng kabataan. So ito po ay interchurch. Lahat po ng mga churches natin sa Metro ay pupunta. Yan ay September 29, Sunday at 2:00 p.m. Dito po sa CTJ Lagro ang venue. So meron po kaming meriendang nakahanda para sa mga kabataan. Para po sa mga youth leader na nandito, please message me. I-PM nyo ako kung wala po kayo dun sa leaders GC para makakapag-estimate po tayo ng food kung ilan ang dadating. Okay? So, yan lang po. Marami tayong events ngayong September hanggang October. Kaya sumubaybay po kayo dito sa page natin. Like our page para updated po kayo. Wow, parang vlogger. Pero again, magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Good night. See you next week. And God bless you. God bless you po.